basura sa Manila Bay ay pagkakawaling araw sa problema. Ito ang lumabas sa unang taong pag-aaral ng Ecowaste College. Nasisira. Hi guys, ako nga pala si Marshall Lumilumabaw. Ito na ang aking vlog number 2. Dito, updatean ko kayo kung sa aking vlog number 1. Ang update naman sa aking vlog number 1 ay okay naman dahil sa mga nanood, pwede silang makapulot ng knowledge about sa mga nasasayang na pagkain o sa kanilang mga sinasayang pagkain. Amin nang nagawa sa aming food waste ay naibahagi na namin sa iba't ibang tao o sa mga nakapanood ng aming video o ang aming vlog. Sana ay dito sila ay makapulot ng aral at sila ay matuto at huwag mag-aksaya ng mga pagkain dahil sayang lang ito. Dito natutunan ko na ang maliit na hakbang may malaking resulta dahil sa mga nanood sa aming mga video na isa-isa, pwede na sila ay nakapulot ng ideya tungkol sa pagsasayang ng pagkain. At dito sila ay nalinawan sa kanilang mga ginagawa na pagsasayang ng pagkain. Pwedeng sa susunod hindi na nila gawin dahil maraming mga tao na nagugutom at walang makain. So guys, dito samahan nyo kami sa aming biyahe patungo sa aming matutunguhan ng aking mga kaklase dahil kami ay magpipiknik at dito ko didiscuss sa inyo ang paano nakakatulong ang social media sa pagpapalaganap ng aming advocacy. Ang social media ay isa sa mga pinakamabisang kasangkapan sa modernong panahon upang magdulot ng positibong pagbabago sa komunidad, lalo na sa pagharap sa mga isyu tulad ng pag-aaksaya ng pagkain sa pamamagitan ng mga social media platforms gaya ng Facebook at iba pa. Mas madali naming naipaparating ang aming mensahe sa mas malawak na bilang ng tao. Maaari kaming magbahagi ng mga larawan, video at infographics na nagpapakita ng tunay na epekto ng food waste sa ating kapaligiran, ekonomiya at lipunan, tulad ng pagdami ng basura, pagkasira ng lupa at patuloy na kagutuman ng iba. Sa ganitong paraan, nagiging mas malinaw sa mga tao kung gaano kalaki ang epekto ng simpleng pagtatapon ng pagkain. Bukod nito, ang social media ay nagbibigay daan para sa mabilis na pagpapakalat ng impormasyon at paghikayat ng partisipasyon mula sa komunidad. Halimbawa, maaari kaming maglunsad ng mga online challenges gaya ng No Food Waste Week Challenge o Leftover Recipe Ideas, kung saan hinihikayat namin ang mga tao na magbahagi ng kanilang sariling paraan ng pagtitipid ng pagkain. Ang ganitong mga aktibidad ay hindi lamang nakakaengganyo kundi nakakatulong din upang ipalaganap ang mga kamalayan at nakabuo ng kultura ng pagiging responsable sa pagkain. Higit sa lahat, natututunan na sa tulong ng social media, nagkakaroon ng boses ang bawat isa. Kahit sino, bata man o matanda, ay maaaring magpahayag ng kanilang opinyon, magbahagi ng karanasan at maging instrumento ng pagbabago. Ang simpleng pag-like, pag-share o pag-comment. Sa ganitong paraan, nagiging tuloy ang social media upang mapagtulungan ng buong komunidad ang solusyon sa problema ng pag-aksaya ng pagkain at sabay-sabay tayong makalikha ng mas maayos, malinis at sustainable kinabukasan. So guys, nasa taas kami ng bundok as you can see. As you can see naman, nasa taas kami. Naligo kami ng
aking mga kaklasmate. Sila oh. And dito ko na tatapusin ang aking video. Salamat sa panonood.